Magandang gabi po sa inyo mga kamangyan, kumusta po kayo? Kung kayo po ay nag-aalaga ng mga RTL at nangingitlog na itong mga ito pero suddenly bumaba ang inyong mga productions at kayo'y naghahanap ng solusyon kung paano natin mapapataas ulit ang ating productions, nandito po kayo sa tamang video. Pag-uusapan po natin yan pagkatapos lamang po ng maikling intro. Welcome back po kabayan. Ayan, kamangyan, kumusta po kayo? Ayan, maraming salamat po sa pagstay. At kung kayo po ay subscriber na, maraming salamat po sa pagsusubscribe. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe ay mag-subscribe na po kayo sa channel at nang sa ganun po ay lagi kayong updated dito sa ating mga video na ginagawa dito sa ating channel. I-click nyo na rin yung notification button para nang sa ganun po ay sama-sama nating alamin yung mga ganitong klase ng solusyon na pinag-uusapan natin dito. So, ang kasama nyo pa rin ay walang iba kundi si Anthony. Sa channel pong ito, ang ating pinag-uusapan ay yung ating mga RTL business. Paano tayo kikita, paano tayo mag-improve, nag-share po tayo ng mga experience dito. At usapin po ng experience ay nitong nakaraang mga araw, no? So mula po nung isang araw ay bigla pong nagkaroon tayo ng problema sa ating pag-aalaga ng manok dahil tayo po ay nagkaroon ng pagbaba ng mga itlog ng ating mga RTL sa ating pong poultry. So meron po tayong naunang 500 heads na inaalagaan. For the last 2 months ay maganda po ang production niya. Hindi po siya halos bumababa ng 85%, no? So nag-average po siya sa mga 87, 88, 89% po. At umabot pa nga po tayo at one point nung July ay nagkaroon tayo ng mga nasa around 97%, no? So medyo maganda po ang production. Para po sa kaalaman ng lahat, ito pong ating RTL chicken ay 32 weeks pa lang. So medyo bata pa po itong mga to at nasa prime pa lang ng kanilang pangingitlog. Kaya lamang simula po nung isang araw, mula sa 93%, no po, nung August 15 ay bigla po siyang bumagsak sa 89%, no po, tapos bumagsak sa 87%, tapos bumagsak po siya ng 85% at bumaba din po siya ng 83%. So bigla pong bumagsak ang ating production from 454 out of 487, kasi may mga namatay na po tayo, ay bumaba po tayo ng 406. Actually yung goods po diyan ay 390 something, no? So may mga crack po kasi yung iba. But anyway, bumaba tayo ng 83%, no? So sa atin pong pinakamababang percentage ng ating mga itlog ng ating production. So medyo na-alarma po ako kasi syempre hindi tayo nakakaranas ng ganyan at supposed to be hindi pa po tayo makakaranas ng ganyan kasi hindi naman po tayo hindi pa matanda, hindi pa maedad yung ating mga manok. So nag-isip po tayo kung ano-ano yung mga dapat nating gawin o ano yung mga mali nating ginagawa. So tinitingnan po namin ay meron pong ilang mga reason siguro kung bakit nagkaroon ng pagbabang bigla ng mga production. So okay lang po sana kung isang araw bumaba drastically, okay lang, tapos umakyat ulit the next day. Okay lang po yan kasi minsan di natin maiwasan ng ating mga manok ay na-stress. Minsan hindi natin alam na yung palay nagulat na sila, hindi sila nagbago ang environment, nagbago ng pagkain. Minsan ay nagkakaroon po talaga ng ganyan. Pero yung sunod-sunod na araw po sa 5 araw ay medyo na-alarma po tayo. So
So tiningnan po natin kung ano yung posibleng naging dahilan ng atin pong mga pagbaba ng itlog. So unang-una po ay tiningnan natin is yung nagbago po tayo ng pagkain. So kasi ako po ay parang nung una ay nagpapakain po ako ng Emmanuel Feeds, no? Yung Emmanuel Feeds natin. Platinum ang atin pong pinapakain, layer platinum. Tapos ang nakikita po namin problema is medyo mababa po yung calcium intake ng ating mga manok kasi meron po tayo nakukuha ng mga soft shells na mga itlog na minsan 2-3 itlog out of 450 eggs, no? So meron po tayong nakukuhang ganyan. So yun pong company, same feeds po, same brand, ay may ino-offer na tinatawag nilang Platinum C. Merong added calcium po yung feeds na Platinum C. So ang ginawa po natin ay nag-ship tayo from Platinum to Platinum C ang atin pong feeds na ginamit. Ang naging problema ay dahil ang akala ko po ay same brand siya, same composition, hindi na po tayo nag-gradual ng pagpapakain. Automatic nag-change na po tayo ng pakain at hindi na tayo nag-mixing, no, in between. So kasi iniisip ko po same composition ng pagkain, added lamang ng extra calcium. So iniisip ko okay na yung mga manok natin at yung mga manok ay ang hindi na maninibago. Pero syempre mali po ako. Napaka-importante na lagi po natin titingnan yung pag nagpalit tayo ng pakain, kahit na same brand po yan, ay dapat nagmi-mixing po tayo. Nagkakaroon tayo ng 25% sa bago, 75% sa luma, tapos 50% ulit at 50-50 na po. Tapos yung sunod ay 75 dun sa bago, tapos 25% sa luma, tapos eventually po ay 100% na kapag nasanay na yung ating mga manok. So ganun po pala dapat talaga, hindi tayo basta-basta nag-jump kahit na parehas na klase ng feeds ang ating papakain, guys. So yun, tiningnan po namin yun at isa sa mga reason siguro kung bakit bumabang drastically at sunod-sunod yung araw ng pagbaba is yung feeds, no? Ikalawa po na nakita namin sigurong reason is basically yung panahon. Pabago-bago po ang panahon, sobrang init na ulit ngayon. Mainit nung mga nakaraang buwan pero medyo umulan, tapos ngayon naman po ay uminit ulit. Kasi nung medyo nag-uulan na, noon po kasing medyo mainit talaga, Mayo, May, June, July, ang amin pong mga manok, pinapainom namin yan ng may kasamang yelo. So para malamig po yung tubig, malamig yung supplement na pinapainom natin, sinasamahan po natin ng ice yung kanilang mga inumin. At effective po yun sa aming karanasan, very effective sa pagpapacool down ng mga manok. So ito pong mga manok ay umiinom ng medyo fresco at saka medyo malamig na tubig at naku-cool down po sila. Very effective po, maganda ang production nila. So nitong mga nakaraang mga linggo, hindi po kami nagpapainom ng may yelo kasi medyo malamig na ang panahon, tapos meron ng mas fresh na tubig, tapos hindi na po kami nagpapainom. So ngayon po ay ibinalik namin yon, no? So yun po isa sa mga nakita namin na posibleng dahilan, init ng panahon. At sa sobrang init ng panahon ay siyempre nagbabago yung capabilities ng ating mga manok na mangitlog at magbigay ng magandang production. So, yun po ang nakita naming mga reason. So, una is yung pagbago namin ng aming mga feeds, no? Pangalawang reason is yung pabago-bagong klima ng panahon, no? So, minsan mainit, minsan malamig. Tapos, ang atin pong mga manok ay mabilis may stress pag may mga ganyan. So, ano po yung mga ginawa namin? Kasi syempre drastic yung pagbabago. Almost 5 days po yun mula nung 15, 16 bumaba, 17 bumaba, 18 bumaba, 19 bumaba, 20 bumaba. So, ang ginawa po namin unang-una is tinanggal po namin lahat ng mga kulambo na nakapaikot po doon sa aming poultry. Kasi yung kulambo po na yon, ginamit po namin yon as a biosecurity
doon sa aming piggery before. So ngayon po dahil kulambo siya, hindi masyado nakakapasok, hindi nakakalabas ng maayos ang hangin sa loob ng piggery. So medyo mainit po ang loob ng piggery pagka na poultry na ngayon kapag po mainit ang panahon. So inalis po namin lahat yon at medyo guminhawa ang pakiramdam ng atin pong mga manok. So yun po ang unang-una namin ginawa at medyo natuwa ang ating mga manok. Hindi siya masyadong halhal, hindi siya masyadong nagbibigay ng mga noisy sound, no? At nakikita natin ang manok na medyo komportable siya. Ikalawa po namin ginawa is basically ay ibinalik namin yung pagpapainom ng may yelo. So isa po ito sa mga proven tested namin sa aming experience na pag mainit ang panahon, kailangan talaga medyo malamig ng konti yung iniinom ng ating mga RTL, ng ating mga manok kasi kailangan sila ma-cool down talaga at pag medyo malamig sila, cool down sila, medyo nawawala yung kanilang stress. So ikatlo po namin ginawa is nagtimbang kami nung aming mga RTL chicken kasi ang pagbagsak po ng itlog ay nakadepende din po yan sa timbang ng ating mga manok. Tama ba ang kanilang prescribed weight doon sa kanilang edad? So ngayon po tumimbang kami at nakita namin napakarami naming mga manok na underweight, no? So hindi po kami nagtitipid sa pagkain, hindi din po kami nagtitipid sa supplements, pero may mga manok po talaga na hindi sapat ang nakakain kasi minsan syempre ang mga manok ay minsan mainit ang panahon, hindi nakakatuka o kaya naman ay yung mas malaking manok ang mas malakas kumain ay nauubusan yung ating mga manok na kasama niya sa cage. So, ang ginawa po namin pagkatapos natin timbangin yung mga below doon sa prescribed weight ay inihiwalay po namin ng cages, inilagay po namin sila at pinagsama-sama yung mga underweight at ngayon po ay dinagdagan namin yung mga pakain nila doon at sinakto namin yung mga pakain at regular monitoring kami, dinagdagan namin yung supplement, no, yung dose ng supplement, medyo hindi namin nilagay yung standard, dinagdagan namin ng konti. At ang sumunod po namin ginawa dyan, yung pantatlo is, yun nga, apang-apat is yung nagdagdag kami ng supplement. So sa paglalagay namin ng supplement is siyempre yung mga dating egg 1,000 na 5 so one spoon, yung 5 grams lang sa 4 gallons, ngayon ay 2 spoon na nilagay namin doon sa 4 gallons. So medyo dinagdagan namin ng konti, hindi namin tinitipid. So sa isang galon na 20 liters, yung 4 na galon, isang galon na isang container na 5 gallons ang laman, 10 ang bali 50 grams ang nilalagay namin, 10 sachets o 10 scoop ng aming supplements, no? So yan ay yung egg 1,000 at saka yung Bitmin Pro sa hapon. So same ang amount, no, na binibigay namin para na sa ganon maibalik yung energy na kailangan ng mga manok para mabilis silang tumaba at mabilis silang makahabol dun sa kanilang prescribed weight. So ulitin natin, so nag-alis kami ng mga kulambo sa buong building para mas presko sila. Nagpainom kami ng may yelo o ng may ice para medyo malamig yung kanilang mga iniinom, mas presko, mas naku-cool down sila, nawawala yung stress nila. Sumunod ay nagdagdag kami ng pagkain doon sa mga hindi nakakakain ng maayos, tapos nagdagdag kami nagkilo kami at nag-sort out ng mga RTL namin, yung mga above sa prescribed weight ay inihiwalay namin, yung below sa prescribed weight inihiwalay namin at pinagsama-sama. Tapos nagdagdag din kami ng mga supplements. So yun ang atin pong ginawa doon sa ating mga manok dahil kailangan po talaga natin na agad-agad gawin. So
Nung August 20 po ay 406 yung pinakamababa. Pagkatapos po namin gawin yung ginawa namin agad-agad ay the next day ay kumuha po tayo nung August 21. Nakapulot po tayo ng 424. So from 406 after natin gawin yung mga dapat natin gawin na yon, yung initial na ginawa nating 5 yon ay bigla pong umakyat ulit siya sa 424. So from 83%, umakyat po siya sa 87% noong August 21. So hopefully po magtutuloy-tuloy ito at yung ating measures na ginawa ay makatulong sa mga manok natin para maging mas productive sila at maging mas maayos, no? So yun guys, lahat ito ay experience lang, hindi ito kumbaga kailangan mo kasi sa negosyong ito mag-improvise at mag-react kung ano yung mga dapat mong gawin. Hindi pa po kami nagpurga kasi nagpurga kami mga a month ago. So hindi po solusyon yung pagpupurga. So kaya ang nangyari ay ito yung mga drastic mga quick solution na ginawa natin dito sa ating mga RTL na nag-decline agad yung pangingitlog. So guys, kung may mga ganito kayong problema at ganito yung na-experience ninyo, baka pwede rin yung gayanin itong ganitong klase ng solution na meron tayong ginawa sa ating mga RTL chicken. Hopefully, di nyo danasin itong ganito kasi syempre, basta ang gawin natin ay maging consistent tayo sa pagkain, consistent tayo sa supplements at saka consistent tayo sa ating pagmo-monitor ng ating mga manok. Actually, hindi ko rin akalain na marami ang mga underweight sa aming mga manok. Hindi naman siya masyadong underweight, mga 0.2 grams lang, mga 0.1, 0.2 grams lang ang difference. Pero kung underweight ang ating mga manok, ibig sabihin po, hindi siya nakakakuha ng enough supplement para mangitlog. So, kung hindi siya nakakakuha ng enough supplement para mangitlog, hindi po siya mangingitlog. So, magiging instead na everyday siya mangingitlog, magiging every other day ang kanyang pangingitlog para makaipon siya ng energy, makaipon siya ng mga vitamins and minerals na kailangan niya para makapag-produce siya ng itlog. So, ngayon, hopefully, by doing so, ay magkakaroon tayo ng mas marami at mas maayos na production. So yan guys, maraming salamat kung ikaw ay nakarating hanggang dito sa video na to, ay maraming salamat, and hopefully ay maklik mo yung subscription button at saka yung notification button. Hanggang sa muli sa susunod na video, maraming salamat and God bless. Bye bye.